Mahigit 3,000 na ang bilang ng patay sa magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar noong March 28. At isa po sa kanila, kumpirmadong Pilipino. Saksi, si Mark Salazar. Mahigit isang linggo mula nang gumuho ang Sky Villa Condominium dahil sa magnitude 7.7 na lindol sa Mandalay, Myanmar. Isa sa 4 na Pilipinong naiulat na nawawala roon, kumpirmadong nasawi. Napanood ni Kathleen Aragon via video call ang pag-cremate sa nasawing asawang si Francis sa Myanmar kanina. Yung hope namin sa Panginoon talaga na maibabalik siya sa amin ng buhay. Yung hope namin. Though, yun nga, yung sa nabalitaan na namin nangyari, nagpapasalamat pa rin po kami kasi naibalik siya sa amin, nakita namin siya. Naulila ng OFW ang 2 anak na edad 4 at 2. Yung sakit na nararamdaman ko ngayon, hindi ganun yung nararamdaman nila. So gusto kong maalala nila yung tatay nila na masiyahin, na mahal sila. Hindi yung pain ngayon na nararamdaman ko. Patuloy ang paghahanap sa 3 pang Pilipinong nawawala kasunod ng lindol. Umabot na sa mahigit 3,600 ang nasawi sa lindol noong March 28 ayon sa mga opisyal ng Myanmar. Mahigit 5,000 ang sugatan at mahigit 140 ang nawawala. Ayon sa opisyal ng Thailand na bumisita roon kamakailan, kailangan ng mga field hospital ang pagkain, water filter, dagdag na shelter at kulambo. Di bababa sa 24 naman ang patay sa lindol sa Thailand. 17 sa kanila mula sa ginagawang skyscraper na gumuho noong lindol. Mahigit 70 ang nawawala pa rin. Kabilang sa iniimbestigahan ng construction plan ng gusali, pati ang kalidad ng materyales na ginamit. Dito sa Pilipinas, binigyan diin ang halaga ng pagiging matibay ng mga istruktura bilang paghahanda sa The Big One. Ang tinatayang magnitude 7 na lindol, posible raw nasa Metro Manila ang sentro dahil nasa ilalim nito ang West Valley Fault. Sa mga random inspection na ginagawa ng Philippine Iron and Steel Institute, 30% ng mga bakal na nasusuri nila ay hindi pumapasa sa standards. Worst case scenario, may guguho po yung bahay nyo or building, no? Worst case scenario. So yun ang iniiwasan po natin. Pag bibili po kayo sa tindahan, sukatin nyo po. Minimum length is 6 meters. So kung may panukat kayo, kung mas maiksi siya sa 6 meters, substandard na po yon. Ang dapat pong tingnan ng ating consumers ay yung logo po na nandun po sa steel bars. Yung logo po, approved po yun ng BPS and makikita po yun sa website po ng BPS. At sa mga bundles po, required po na may bundle tags. Pinapalagay din po or required po ng ating regulation na nandun po yung PS license mark as well as yung license number ng manufacturer. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.